Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright, intro muna tayo guys. Alright guys, sa mapayapang araw sa inyong lahat, naglalaki ang billboards. Ayan, naglalaki ang billboards, lalo na dito sa EDSA, no? Alright, naglalaki ang billboards ng mga kandidato, dapat baklasin bago mag-campaign period. Ayan. Baklasin nyo na guys. Ayan ang naglalaki ang billboard. Ayan, nagbabala na ang COMELEC, ang Commission on Election, sa mga kandidato. Ayan ang malalaking billboard. Alright? Ayan, nakalagay sa EDSA, sa mga public property ng mga palengke. Alright? Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat tanggalin ang mga ito 2 araw bago magsimula ang campaign period. Alright? Ayan. Nagbabayad naman yata eh. Ayan, nagbabayad naman. Alright? Let's get it on. Magandang gabi, Dante. Ano ba ang penalty o parusa na kakaharapin ng mga kumakandidato? Ayan, pag hindi inalis, may penalty yan. Ano kaya ang parusa? Dato na hindi aalasin yung mga naglalakihan nilang mga billboard bago o 2 araw bago ang February 12. Magandang gabi, June. Ang panuntunan ng Lalo na dyan sa EDSA, no? Ang lalaki. Mga billboard. Commission on Elections, kapag ito ay lalabagin ng sino mga kumakandidato, ay maituturing na election offense at mabigat ang parusa dyan, kabilang na ang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon o kaya tuluyang madiskwalipika sa pagtakbo sa posisyon Kaya may kulong pala yan, no? Pag didisqualify. sa gobyerno at hindi na rin papayagan pang makaboto. Hindi pa man panahon ng pangangampanya pero naglipanan na Ayan, ang lalaki ng billboard nila, no? Kita-kita dito sa EDSA. ang mga naglalakihang billboard ng mga kumakandidato at party list group tulad na lamang sa EDSA, mga palengke at iba pang lugar na madaling makita ng publiko. Kaugnay nito, nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga kumakandidato o may-ari nito na bago ang campaign period ay tanggalin ang mga ito, lalo na kung nakakabit sa pampublikong lugar, ari-arian tulad ng mga overpass o tulay ng MMDA na hindi naman common poster area. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila. Ayan, dapat tanggalin daw dahil kayo'y makukulong at disqualified sa election. Lahat ng mga Bago mag 2 araw, ha? naglalaki ngayon, because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Public market kasi public yon, and therefore kinakailangan pagdating ng campaign period, tanggalin nila yon o kaya palitan nila ng 2x3. Kung kahit na Noong araw, no? Kalat-kalat ng mga ganyan, eh, no? Marami. Ngayon, bawal na talaga. siya ipalitan pa nga, dapat tatanggalin pa rin kasi hindi siya common poster areas. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kapag hindi sila susunod, ay maaaring dahilan ito para sila ay madiskwalipika. Sa ilalim ng Section 264 ng Omnibus Election Code, election offense at may tuturing na election offense at kasama sa parusa ay tuluyang pagkadiskwalipika. Ayan ang Section 264 penalties. Any of person found guilty in a election offense under the code shall be punished with the imprisonment of less than 1 year. Wow. Sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kapag private property naman, inilagay ang billboard ay hindi kasama sa mga dapat baklasin dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Pero may babala din ang COMELEC.
Alright yan, bawal na bawal ha. Lalo na sa EDSA, ang dami. Susundin namin, tatalima kami sa desisyon ng Korte Suprema na hindi dapat ginagalaw ang kahit na anong paraphernalia sa private property. Kaya lang wag naman pong aabusuhin. Sana yung pong mga may-ari ng mga private properties, sana po titimbang-timbangin din natin. Kasi maaaring tama po, igagalang ang inyong karapatan. Freedom of expression. Pero pag may nag-file ng kaso at dinamay po kayo, hindi na po namin sagot ko. Napakahirap din na may kaso. Para sa mga national candidate tulad ng mga Ayan, national candidate, simula ng campaign period ha. Ito na sa February 11, malapit na ha. February 11, local candidates sa March 28, 2025 yan. Ayan ang simula ng campaign period. na tumatakbo sa pagka-senador at party list sa February 11 ang simula ng pangangampanya, samantala sa mga lokal na posisyon naman ay sa March 28. Kapag panahon na ng kampanya, may kontrol na ang COMELEC sa mga kandidato, kabilang na ang pagkakabit nila ng campaign posters. Nakasalamin pa yun na andun no? Mukhang si Ben. Sa ilalim din ng COMELEC Resolution number 11068, itinakda ng COMELEC ang size Ang utang laki ng pambayad ni Ben, no? Maraming pera si Ben. Ayan, kaya magbayad. Alright? o party list ay dapat 12 by 16 feet lamang ang laki. Kapag Ayan independent po ang sizes ng poster at campaign materials. At ayan ang ating tutularan. individual posters ay 2 by 3 feet lang ang laki. Samantala, June, magsisimula na ang election period at gun ban sa linggo, January 12, at tatagal ito hanggang June 12, 2025. Sabi pa ng COMELEC sa Kaya may gun ba na sa linggo? January 11 pa lamang ng gabi ay maglalagay na sila ng COMELEC checkpoints sa buong bansa. Target ng komisyon na ang magmamando sa mga checkpoint ay mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Dapat na ilalagay din anya ang mga checkpoint sa mga maliliwanag na lugar. Nakikiusap naman ang komisyon Ayan ang checkpoint sa gun ban. Ayan, ingat-ingat sa mga may baril yan. sa mga motorista na makipagtulungan sa mga otoridad. Tiniyak ng poll body na masusunod ang plain view doctrine o hanggang visual search lang ang gagawin at hindi naman hahalughugin ang kanilang mga sasakyan. Ibig sabihin, kailangan lang ibababa ang mga bintana ng kanilang sasakyan, bubuksan ang ilaw sa loob, pagdaan sa mga checkpoint. Sila pa rin ay may karapatan doon sa unlawful searches and seizures na tinatawag. Illegal kapag kayo ay pinalabas ng sasakyan. Illegal kapag ka nagpabukas ng kung ano man sa inyong sasakyan. Dahil limited lamang ang mga law enforcement authorities sa mga checkpoint natin. Dapat tingnan din yung likod, di ba? Dahil unfair sa mga four wheels. Sa tinatawag na plain view. Kung ano lang yung nakikita, yun lang ang pwedeng maki-inspect. Dapat kung buksan din, talagang gusto nilang tignan at in-inspect. Ang gun ban sa buong bansa. Lahat po ng mga individual na nagdadala ng baril, kahit mga security guard, ay kailangan po yung kumuha ng exemption mula sa COMELEC dahil kung hindi ay maaari nga silang makasuhan ng election offense at mabigat po ang parusa para dyan. At isa pa nga sa mga purpose o layo nitong pagsasagawa ng gun ban ay para din na mahuli yung mga o makuha yung mga unlicensed na mga firearms o kaya yung mga loose firearms na kailangan na Dapat lahat checkpoint, pati four wheels ng maayos. Hindi lang motorsiklo Baka motorsiklo na naman sisihin nyo. Ayan, dahil running in tandem na naman daw. maibalik o makuha ng mga otoridad dahil ang kinakatakutan nga dito ng COMELEC, ito ay maaaring gamitin ng mga private armed group na sa panahon ng eleksyon sila ay maghahasik ng karahasan at makakaapekto sa pagboto ng ating mga kababayan. Yan mo ang ating update. Wala si June.
Dante, malinaw na yung sinasabi mong guidelines ng Commission on Elections sa mga naglalakihang billboard ngayon, ano? And naglalaki ang billboard sa EDSA. No? Dapat Pagdating naman tanggalin na doon yan. sa social media na mas malawak ang nararating na maaaring gamitin sa pangangampanya. Ano ba ang guidelines ng Commission on Elections kung nabanggit kanina ni Chairman George Erwin Garcia tungkol naman sa maaaring gamitin ng mga kandidato ng mga vlogger o yung tinatawag nila ngayong key opinion leaders na maaaring lang gamitin? Oo nga, mga bayarang vlogger, no? Mga bayaran para i-promote o iboto dito sa social media. Ano kaya ang offense dito? Pangangampanya, meron bang guidelines dito ang COMELEC? Yes, June, naglabas na sila dyan kamakailan ng guidelines pagdating sa social media at kailangan lamang irehistro yung pagmamayari ng isang political party at ng kandidato na social media na kanyang gagamitin sa panahon ng pangangampanya. At ito kasi, sabi nga ng COMELEC, yung iba't ibang mga platform kasi kapag ka naglagay ka ng content doon for political advertisement, ay may kaukulan niyang bayad. So kasama yan June sa minomonitor ng Commission on Elections para doon sa spending limit naman para sa isang tumatakbo. Doon sa mga vlogger, kung halimbawa yan ay... Yan yung mga bayaran na ipopromote bilang ng kandidato. Nag-advertise ng isang kandidato, ay hindi naman kailangan na iparehistro yung kanyang tinatawag na social media account. Pero kapag ang nabanggit ng COMELEC dyan, kung ang laman na noon Juno ay panirang puri sa kapwa kandidato o sa kalaban ng kanyang sinusuportahan, ay maaari din nila yan ipa-take down yung content. At bukod dyan, kung talagang yan ay masabing pasok doon sa ibang mga paglabag tulad ng libel, ay maaari din nilang makakasuhan. At nakaraan din ay nag-sign na ng Memorandum of Understanding dyan ang Meta, magiging yung TikTok at YouTube o yung Google para sila ay susuporta dito naman sa pagbabantay nga ng COMELEC sa mga advertisement na idinadaan sa kanilang mga platform. So technically, yun nga, malawak yung social media at mahirap nga i-monitor. Kaya ang sinasabi dito ng COMELEC ay humihingi din sila ng tulong, lalo na sa publiko, na maaring mai-report sa kanila kung ano man ang paglabag doon sa kanilang mga ibinabang guidelines. Kapag ka mayroon namang political ads, ay kailangan, halimbawa kung ginagamitan ito ng AI, dapat i-divulge o dapat ipabatid. Ilalagay doon sa video na ito ay ginamitan ng AI at dapat din na nakasunod doon sa mga panuntunang itinakda ng Commission on Elections. June. Dante, paano naman mabibilang ng COMELEC yung ginastos ng isang kandidato? Halimbawa, ako ay isang vlogger. Oo, yung mga binayad sa kanya, no? Kinontent ko halimbawa yung isang kandidato, paano niya malalaman kung magkano binayad sa akin ng COMELEC? Paano malalaman ng COMELEC? Alam mo, Jun, isa din yan sa mga natanong, no? Sabi nga ni Chairman Garcia, aminado naman ng COMELEC, mayroon talagang loophole. Mayroon talagang butas dyan sa, bagamat naglabas sila ng, kumbaga, panuntunan, dahil nga wala pa naman talagang batas sa social media na nag-regulate sa paggamit ng social media, lalo na sa campaigning. Yun ang sinasabi nilang mayroon ding butas. Pero kahit pa paano ay gagawin nila yung lahat ng kanilang makakaya sa tulong nitong mga platform na ito para malaman yung paano ba yung kung nasusunod ba ng isang halimbawang tumatakbo yung tamang halaga lamang ng ginastos. Diyan daw kasi particular halimbawa sa Meta, June, kapag political ads, mayroon daw mag-a-appear doon kung magkano yung binayad mo. So yun yung titingnan ngayon ng COMELEC kung magkano ang binayad halimbawa ni candidate A doon sa certain political. And paano nga kung wala at hindi malalaman kung magkano binayad sa isang vlogger?
political ad ng kandidato. contributions and expenditures dahil kapag lumagpas doon sa itinakda ng COMELEC, maaari din pong makasuhan yung mga kumakandidato. Yun nga lang talagang aminado ang komisyon na sa kabuuan ay mahirap din talagang bantayan. Lalo na kapag mayroong mga vlogger na maaaring magkunwari lang na supporter ni ganito o ng isang kandidato at hindi naman sa binabayaran, paano nga makakwenta yung mga ganong halaga na pumasok para doon sa isang content creator. June. Nga, yung political ads, madali lang naman yun kasi kung ano yung lumabas doon, mabibilang. Pero yung halimbawa, ako vlogger, magkano binayad sa akin? Wala namang resibo yun ni Dante, di ba? Oo, walang resibo. May resibo ba yun? Di ba wala? Yes, June. Alam mo, yun nga rin ang nabanggit ng COMELEC na isa yun sa maaring loophole o butas doon sa kanilang gagawing mga pagbabantay. Yung nga, pero ang sinabi lang dito ng COMELEC, dapat may imo-monitor naman nila kung halimbawa may ang isa sa kanila nakikita dyan na magkipag-MOA din sila sa mga dito sa mga pag-transfer ng pera through electronic devices tulad ng GCash o Paymaya, mamomonitor daw nila dyan kung kanino pumasok yung pera. So matitingnan nila ngayon dyan, maaaring bahagi yan ng kanilang gagawing investigation kung kanino napunta yung pera para doon sa spending limit na kanilang itinakda para sa mga tumatakbo na mga kandidato. June. Maraming salamat, Dante Amento. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang naglalaki ang billboards ng kandidato dapat baklasin bago mag-campaign period. Ayon sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat tanggalin ang mga ito 2 araw bago magsimula ang campaign period. Alright, maraming salamat guys and peace out.